Di ba? Lahat po ng kumalaban at hindi naniniwala dito sa 18 Marites, eh, may maletang natanggap. Isa po doon sa makakapagpatunay niyan, mga kababayan, eh yung isang congressman, no? Hindi sumang-ayon, hindi inendorso yung impeachment na ginagawa, niluluto nila Mike Defensor versus kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, sa mga susunod na mga panahon, araw, meron na din daw pong natanggap na maleta yung isang congressman. Di ba? Doon nasunog yung 4 hanggang 6 na oras na hiring-hiringan po nila Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee daw, na hindi naman official, 15 minutos. Sinunog ho, mga kababayan. Di ba? Ni Alvarez. Sabi po nila, tinanong ako kung i-endorse ko daw yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, hindi ko pa nga nababasa yan. Yun, nandun na daw po sa maleta. Ngayon, bakit Kiko Pangilinan naman? No? Kung matatandaan nyo po, mga kababayan, ang sabi ni Erwin Tulfo, okay daw po siya. Okay daw po siya na, kumbaga, wag maging chairman or mag-inhibit doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iyon po ay dahil ni-request or hinihiling nitong mga ito, 18 Marites, tsaka ni Baligod, na mag-inhibit si Erwin Tulfo kasi nga daw po napangalanan. No? Napangalanan na nakatanggap ng maleta si Erwin Tulfo galing sa mga Maleta Boys. Sabi ni Tulfo, opo, willing na willing po ako. No? Ayos lang po ako. Mag-i-inhibit po ako. Walang problema dyan. Nandiyan naman po si Senator Kiko Pangilinan para humalili sa kanya. Kinabukasan, mga bossing, o 2 araw makalipas, ayun, may picture ng inilabas itong kampo nila Baligod doon sa hiring-hiringan o Blue Ribbon Committee nila na sa labas, na sa pamumuno ni Mike Defensor. Si Defensor nagsasabi pa, ay, hindi naman po ako nagpatawag niyan. Samantalang yung mga post niya sa mga social media, talagang sinasabi niya, tuloy po ang Senate Blue Ribbon Committee. Gago eh. Eto, pakinggan niyo po yung mga eksplanasyon nitong sila Baligod ho, mga kababayan, doon sa kay Kiko Pangilinan. Pero yung picture po, mga boss chief amo sir, kaparehas na parehas lang po nung kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos, na yung tipong nahagip ng picture tapos sinabi na nila or parang gusto na lang sabihin na nakatanggap ng maleta. Pakinggan niyo po. Sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Nagtawanan yung mga tao doon. Nagsigawan yung mga vlogger doon, mga kababayan. Di ba? Nung ipinakita yung picture ni Kiko Pangilinan, nag-react yung mga taong bayan doon. Yung mga taong bayan. Yung mga nandoon sa loob ng hiring-hiringan na yon. Bakit hindi nyo kinlaro? Saglit lang po. O sinabi nyo sa mic na hindi po kasama yan. Hindi po kasama si Senator Kiko Pangilinan. Wala kayo sinabi. Diba? In-explain nyo kung sino yung mga nasa likod. In-explain nyo yung mga na talagang nakabalandra yung muka ni Kiko Pangilinan doon. Mga boss chief amo. Sir, ano iisipin ng tao? Nakasama si Kiko Pangilinan sa mga nabigyan ng maleta. Ngayon, eto kayo. Babawi na naman kayo. Dapat doon pa lang, sa umpisa pa lang, mismo doon sa lugar na yon, sinabi, hindi po, with all due respect, malaki po yung picture ni Kiko Pangilinan dito po sa presentation namin, pero hindi po siya kasama doon. May paglilinaw na dapat. Di ba? Kaso, mukhang yari kayo. Mukhang talagang matatambakan kayo ng kaso. Kasi, So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Eto pa, si Baligod pa. Tumanggap siya ng pera. Walang allegation.
Ayan. So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera. Yun din po ang tinatanong natin, Sir Paulo. Ano po, bakit andon yung picture na yun? Ang dinadahilan nila, nasama, nahalo lang daw po yung picture na yun. Pwede ba yun? Alam mo na hinaantay ng buong Pilipinas yung Blue Ribbon Committee ninyo kahit hindi official yan. Di ba? At alam mo na kahit sinong malabas, malantad na litrato doon, iisipin na, nako, sinasabi nung 18 Marites na itong tao na ito ay nakatanggap ng maleta. Pero wala kayong paglilinaw doon. Di ba? At sabi ko nga sa inyo, mahihiya yung falsus unos, falsus omnibus dito sa mga ito. Bakit po mga kababayan? Falsus unos, falsus omnibus, isang pagkakamali, mali lahat. Nakailang pagkakamali na po itong mga ito, mga bossing. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. 4, 5, 6, higit pa ho siguro dyan, mga kababayan. Tapos yung mga DDS, hangang-hanga po kami sa inyo, 18 Marites. Abay nako. Baka mamaya mali na talaga yung pinaglalaban nyo, mga DDS. Ano po? Lumulunok na lang kayo nung mga gusto nyong paniwalaan kahit alam nyo sa sarili nyo, hindi dapat paniwalaan. Di ba? Walang allegation. Walang sinabi. na, Wala ano, kaming sinabi. Oo. And then, natawa ako dahil nag-react silang dalawa na sinungaling. Sinungaling saan? When you say sinungaling, Alam nyo mga kababayan, medyo hindi naman sa pag-ano. Alam ko, lawyer si Baligod. Pero mahina po ito, mga boss chief amo, sir. Mahina in a way na paano mo i-explain yan ngayon na bakit nandun si Kiko Pangilinan at bakit hindi mo kinontra agad yung iniisip ng mamamayang Pilipino doon at hinintay mo na mag-react sila. Nung medyo siguro, naku, tagilid tayo dito kila Sharon Cuneta. Bawiin natin. Ilang beses nang bumawi itong mga ito? Oy, Dut Pintura, shout out. Bawi kay De Lima, bawi dito kay Kiko Pangilinan, at madami pa, Loren Legarda. Kaya ako nagtataka ako, pinapaniwalaan pa din ba itong mga ito? dapat may sinabi. Oo. Pero ano yung purpose nung in-include yung mga photos na yun? Kung hindi pala siya ina-accuse specifically of accepting any... Mali yung present na picture eh. May ibang pictures during the campaign. Pero bakit nandoon? At hindi mo agad sinabing, hindi kasama talaga yan. Sorry, paglilinaw, malaki yung litrato ni Kiko Pangilinan dyan pero hindi siya kasama doon. Di ba? Oh, eto pa, si Baligod. Nag-expect ba kayo na Ayan.